Eto, para maintindihan nyo ako. Meron ka bang makikita na Christian na hindi na born again? What do you mean by being born again? Pakinggan nyo kung bakit born again. 1:23 ng unang Pedro. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Paano tayo naboborn again? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dati wala kang malay sa salita ng Diyos. Tapos nagbasa ka ng Biblia o nakinig ka ng Biblia, natanggap mo, maboborn again ka. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang process eh. Makikinig ka. Basahin natin ang 10:14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? So, it's a process. Makikinig ka sa mga ngaral, tapos tatanggapin mo, sasampalataya ka, yung sinanggap mong salita sa pamamagitan nun, nagiging born again ka. Eh pag na-born again ka sa pamamagitan ng salita, ano tawag sa'yo? Born again? Ano tawag? 11:26 ng Gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming mga tao at ang mga alagad ay pinasimulang mga born-again Christian. Ganun ba nakasulat? Wala naman eh. Ang nakasulat, ang mga alagad pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So the word Christian is enough. The word Christian is enough. Yung paggamit ng salitang born-again Christian, redundancy yun. Parang ginamit mo malamig na ice cream. Yan ang ibig mo sabihin lalabas. Pag ice cream, talagang malamig yun. Ice cream na nga eh. Eh baka ang order mo, ice cream na may sorbetes. Pagka-Christian, kompleto na. Ba't ko naman dadagdagan na nasa Biblia? Ang tawag sa alagad, Kristiyano. Kristiyano